Narito ang mga balita sa araw na ito. Congo, humingi ng 2 million doses ng Mpox vaccine sa Japan. Hiniling ng gobyerno ng Democratic Republic of Congo sa Japan na mag-donate ng hindi bababa sa 2 milyong doses ng Mpox vaccine. Sinabi ng isang mataas na opisyal mula sa Africa Centers for Disease Control and Prevention na quite advanced ang mga pag-uusap sa Japan at gustong makuha ng Congo ang bakuna upang maprotektahan ang mga bata. Sinabi ni Chris Casita, ang leader ng Mpox Response Team ng Congo sa Reuters, na humiling ang Central African country sa Japan ng higit sa 2 milyong doses ng bakuna. Itinuturing ang Mpox na posibleng nakamamatay na impeksyon na nagdudulot ng mga sintomas na katulad ng trangkaso at mga sugat na puno ng nana at kumakalat sa pamamagitan ng malapit na pisikal na kontak. Idineklara itong Global Public Health Emergency ng World Health Organization noong nakaraang buwan matapos kumalat ang bagong strain na kilala bilang Clade 1b mula Congo patungo sa mga kalapit na bansa sa Africa. I hope that the vaccines will arrive next week. You know, it's really a whole logistics chain. From our acceptance first, and then a few administrative procedures before shipment. Et ensuite, de quelques procédures administratives avant l'expédition. But our strategic vaccination response plan is already ready. We're just waiting for the vaccines to arrive. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. KOJC, inihirit sa Davao Court ang show cause order versus Abalos, PNP. Humiling ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC nitong Miyerkules sa isang korte sa Davao na maglabas ng show cause order laban sa ilang opisyal ng gobyerno. Ayon sa One Mindanao Regional TV, naghain ang KOJC ng isang manifestasyon na may mosyon na maglabas ng show cause order kung bakit hindi dapat panagutin ang mga respondent sa contempt sa harap ng Davao City Regional Trial Court o RTC Branch 15. Ang mga respondent ay sina Interior Secretary Benhur Abalos Jr. at ang Philippine National Police na kinatawan ni Police Brigadier General Romel Marbil. Matatandaang naglabas ang Davao RTC Branch 15 ng Temporary Protection Order nung Martes pabor sa KOJC na nag-uutos sa PNP na itigil ang mga aksyon na nagbabanta sa kaligtasan at seguridad ng mga miyembro ng grupo. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Shaira, pinarangalan ng Personal Branding and Achievement Excellence Award sa graduation. Hindi lamang nagdapo sa kolehiyo si Shaira Diaz, kundi nakatanggap din ng Personal Branding and Achievement Excellence Award mula sa University of Perpetual Health. Sa Instagram, ibinahagi ng aktres ang isang selfie kasama ang kanyang award at mga larawan mula sa kanyang graduation celebration kasama ang kanyang fiancé na si E.A. Guzman at ang kanyang mga magulang. Receiving the Personal Branding and Achievement Excellence Award is truly an honor. I'm deeply grateful for this recognition. University of Perpetual Health. Ani Shaira sa caption. Inihayag ni Shaira na ang pagkakaroon ng award na ito ay paalala sa kanyang magandang paglalakbay patungo sa pagtupad ng kanyang mga akademikong hangarin. Juggling study and work is challenging, but I'm telling you, it is possible kung gugustuhin mo. I'm happy to have inspired others along the way and will continue to do so. Kung kinaya ko, kakayanin mo rin. Dagdag pa niya. Noong nakaraang linggo, opisyal na nagtapos si Shaira mula sa kolehiyo na may degree sa Business Administration major in Marketing Management. Sa kanyang pre-graduation ceremony, kinilala siya bilang isa sa mga natatanging estudyante na nakatapos ng Bachelor of Arts degree. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.